Pakinggan nga natin kung ano po yung ibig niyang sabihin, mga kaibigan. At wala pong ginawang anumang kaanumalyahan sa loob ng Seventh-day Adventist ay nagpapasya mula sa araw at oras na ito ay itinitiwalag ko na po ang Seventh-day Adventist Church bilang aking sekta o relihiyon sapagkat namuhay ng labag sa pagkakristyano. Sinasabi na iniingatan at sinusunod ang 10 utos, subalit ang mga ospital ay buhay na patotoo o patunay na tayo po'y lumabag sa 10 utos, pumatay ng walang kalaban-laban na bata. Isang reaction video po ang gusto ko pong bigyan pansin dito, mga kaibigan, sa aking video. Video po ito ni Johnson Amican na kung saan ay ipinaglalaban nila na yung 10 utos ay hindi daw nabago. Tignan niya natin, mga kaibigan, kung ano yung katwiran po nila na yung 10 utos ay hindi binago. Hindi naman tayo naniniwala na hindi binago yan eh. Binago na po ang 10 utos para sa akin. Pero sa papaanong pagbabago ang ginawa ng Panginoong Jesucristo? Panoorin natin yung sinasabi o katwiran ng mga taga-SDA. This bantam, tanong ko lang, pinagpatuloy niyo ang kautusan ni Moises. Kayo ba naghahandog para sa inyong kasalanan kasi hindi aral ni Kristo yan? Sagot lang. Pinaliwanag na natin yung kautusan ni Moises. Siguro ay para na lang kung sakaling may pag-asa siyang matuto, ano ang ating interpretation, ano po mga kapatid ang may sasaguto natin doon. Kasi baka nga naman alam nila, ang akala nila na kumot nababanggit natin ng mga nakaraan na ang kautusan ni Moises ay itinuturo ng mga alagad at hindi natin dinay. Bakit nga naman tayo hindi naghahandog? Dapat ba tayo maghandog? So ipapaliwanag ko namin sa inyo mga kapatid, for the sake of others, baka man hindi natin nasahan na maintindihan ito ng mga miyembro ng dating daan. For the sake of other viewers or follower, so ano po yung ibig sabihin niya? Brother Gomer, bakit na binabanggit natin yung kautusan nakasama doon yung paghahandog? Ayan nga ang problema, Brother Johnson. Kapag hindi nila alam ang gamit doon sa termino na kautusan ni Moises, hindi ba? Kaya nga sila nagkakagulo. Di ba? Kasi hindi nila alam ano ba talaga. Kayo kaya ang tanongin ko, ano ang kautusan ni Moises? Isang po utos ang sagot nila. Yun lang ang problema nila eh. Pero dito, Brother Gomer, pero dito, mukhang may natutunan din kahit paano si Felix Bantam na nag-reflect sa comment niya. Kasi ang kautusan ni Moises na dito, payag na na hindi 10 utos kasi may paghahandog na. Okay, tama na. Natuto ng kunti. Di ba? So yan po yung dapat ninyong alamin muna. Kapag ka binanggit ba yung kautusan ni Moises, ano ibig sabihin? Di ba? Ano ba ang tinutukoy? Marami po lahat ng kautusan, lalong-lalo na kung ang babasahin mo ay galing sa Genesis hanggang Deuteronomio, ang tama po dyan ay kautusan ni Moises. Kung kayo po ay nag-aral talaga, alam nyo yan. Na itong Torah o itong Nomos, kautusan ni Moises ang tawag dyan. Ngayon, ang tanong, bakit po ang mga Adventist hindi naghahandog? Kasi alam po namin ang gamit ng kautusan ni Moises. Ang problema sa inyo, hindi nyo alam ang gamit. Kaya nagkakaganyan. Kaya kapag ikaw ay nakabasa ng termino na kautusan ni Moises, abay tingnan mo kung ano yung tinutukoy doon. Kasi baka ang tinutukoy pala doon na nakasulat ay palatuntunan. Nakita po ninyo, Ngayon, kung ang tinutukoy mong kautusan ni Moises na nakasulat ay yung palatuntunan, abay maliwanag ang Biblia yan. Na yung palatuntunan ay nagtapos sa kamatayan ng ating Panginoon. Kaya yung tanong mo, bakit hindi naghahandog? Kasi maliwanag sa Seventh-day Adventist ang gamit ng kautusan ni Moises. At isa yung palatuntunan na nakasulat sa kautusan ni Moises na hindi na umiiral ngayon. Yan po ang inyong dapat maintindihan. Pero yung... So ayon kay Brother Gomer, mga kaibigan, ay payag po sila na yung mga palatuntunan ni Moises, gaya ng paglilinis, ay hindi na umiiral ngayon. Yun po ang sabi niya. Ano naman yung mga palatuntunan na hindi na umiiral ngayon? Ituloy natin. Yung patutuo, yung mga utos, yung daan, yung bilin. Katulad po dyan, nandyan po yung 10 utos. Isipin po ninyo. Napakamali, nasabihin mo na yung 10 utos. Wala na. Tapos pag tinanong mo sa isa, hindi man makasagot.
Kaya nga po yan ang dapat ninyong maintindihan. Ginagamit yung kautusan ni Moises, depende kung ano yung konteksto na pinag-usapan. O halimbawa, tingnan po ninyo rito, palatuntunan, nabanggit. Basahin ko lang, Brother Johnson, ginamit ng Panginoon yung termino na yan sa Juan. Pero ano ang binabanggit niya? Tingnan nyo ha. Sa Juan, sa 7, ang talata ay 23. Tingnan po ninyo ang sabi dito ng ating Panginoon. Na paano niyang ginamit yung termino na kautusan ni Moises. Pero anong tinutukoy niya? Ang sabi ng Panginoon niya, kung tinatanggap ng lalaki ang pagtutuli sa Sabat upang huwag labagin ang kautusan ni Moises. Nakita ninyo? Isa lang na utos ang binanggit ni Kristo, pero ang kanyang reference na binanggit, kautusan ni Moises. Oh. Eh ngayon, nung ituro ni Apostol Pablo itong pagtutuli, ang sabi ni Apostol Pablo, ang pagtutuli ay walang anuman. O kundi, ang di pagtutuli ay walang anuman, kundi ang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Ay yung kautusan ng Diyos nakasulat din sa kautusan ni Moises. Sana mo maintindihan niyo yung bagay na yan para hindi po kayo nagkakaganyan. Nalilito kasi kayo dahil hindi nyo nga alam, unang-una, ano ba ang ibig sabihin ng kautusan ni Moises. Balik po kayo sa basic para maintindihan po ninyo. Yun. Yan, Brother Johnson. Ayan. No, sa basic. Yan ang problema sa mga hindi gaano nag-aaral ng malalim tungkol sa mga batas sa Old Testament. Isa pa yan sila sa tumututol doon sa termino ng mga scholar na moral law at saka... So, ayon po sa kanila, tulad yung pagtutuli, ay hindi na yun umiiral ngayon, mga kaibigan. Tayo, hindi naman po tayo tutulton, mga kapatid, na yung pagtutuli ay hindi na talaga umiiral yon. Pero nasa iyo na kung magpatuli ka pa o hindi. Pero kung hindi ka na magpatuli, okay lang yon. Kasi sa batas Kristiyano, yung pagtutuli, mga kaibigan, ay yung puso mo na ang dapat matuli, no? Mga kaibigan. So, maliwanag sa atin yung sinabi ng taga SDA na wala na po yung sinasabing palatuntunan. Gaya nito, mga kaibigan, ano? Sa Hebrew chapter 9, sa verse umpisan ko sa verse 7, meron pong ginagawang ritual o palatuntunan o anumang tawag, mga kaibigan, dito ng mga pari nung araw. Sabi dito, datapwat sa ikalawa ay pumapasok na nag-iisa ang dakilang saserdote minsan sa isang taon na hindi walang dalang dugo na inihahandog na patungkol sa kanyang sarili at sa mga kamalian ng bayan. So meron silang ginagawa ng ganon. Ito yung mga sinasabi ni Brother Gomer na palatuntunan. Ano? Verse 8, na ipinakikilala ng Espiritu Santo na hindi pa naihayag ang pagpasok sa dakong banal. Samantalang natatayo pa ang unang tabernakulo. Na yaoy isang talinghaga, yung ginagawa po nila pala yon noon ay talinghaga, no? Na yaoy isang talinghaga ng panahong kasalukuyan. Ayon dito ay inihahandog ang mga kaloob at mga hain tungkol sa budhi na hindi magpapasakdal sa sumasamba. So yung ginagawa po nila tungkol po sa paghain-hain na yan, pagsunog-sunog na yan para sa paglilinis, ay tumigil na yan at hindi na po yun ginagawa kasi si Kristo na po ang naging handog. So wala na po yun. Sa verse 10, palibhasay, sabi dito, palatuntunan lamang yung ginagawa nila na ganon. Palatuntunan lamang na ukol sa laman. So yun pala ginagawa nila na ganon ay palatuntunan lamang po pala yon para ukol sa laman. Na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago. So may pagbabago, yun na nga yung nawala, no? Gaya ng mga pagkain at ng mga inumin at sari-saring paglilinis. So, kung nawala na po yung palatuntunan na yon, bakit hindi nawala sa kanila yung pagbawal ng karne ng baboy? Dito naman, mga kaibigan, kung napalitan na yung mga palatuntunan gaya ng paglilinis, pag-offering para sa kasalanan,
bagamat yun ay hindi naman po nagpapasakdal sa sumasamba, pero at least ay napapatawad ang kasalanan, pero yun ay nakaatang lamang po yun hanggang sa panahon na ito'y mabago na. At naniniwala naman po sila na nabago na, no, mga kaibigan. At dito sa verse 10, pansinin po ninyo, yung mga ganon na bago na. Palibhasay, sabi dito sa verse 10. Palatuntunan lamang ukol sa laman. So yung ginagawa nila, ukol lamang sa laman. Sa physical nating katawan, ano? Na inaatang hanggang sa panahon ng pagbabago. So may pagbabago. Alin pa? Gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. So pati yung pagkain, ayun ay para din sa laman yun eh. So ibig sabihin, lahat ng iyon sana dapat, hindi na dapat gawin ng mga SDA na ipagbawal ang mga ipinagbawal ni Moises doon sa mga Israel noong araw na bawal ang baboy, mga kaibigan. Yan po ang ating tanong dyan, no? But hindi idinagdag o hindi, ba't sila pinagbabawal nila yung baboy? Yun naman po ay ukol sa laman. At yun ay nakalaan lamang po yun o iniutos o sinabi ni Moises yun, ipinagbawal ni Moises yun dahil yun po yung isa sa mga nakasulat sa kanyang kautusan, yung mga bawal na baboy. Pero yun ay mayroon namang pagbabago, no? Mga kaibigan, naniniwala po tayo. Ngayon, ang issue po dito na gusto ko pong i-point sa reaction video na ito ay yung tungkol po doon sa 10 utos. Na para sa SDA, hindi daw nabago yon, kundi nagpatuloy-tuloy. Tayo mga kaibigan, hindi po tayo tutol na yun ay itinuro din ng mga apostol. Hindi po tayo tutol doon. Pero ano ang ibig nating sabihin na yung 10 utos ay binago? Kasi tayo po naniniwala na yung 10 utos ay binago na, mga kaibigan. Pero para sa SDA, meron pa rin silang 10 utos na gaya yung inutos doon sa Horeb o sa Mount Sinai, no, mga kaibigan. Pero kung mapapansin lamang po ninyo, kung atin pong pag-aralan, kung mapag-aralan lamang po sana ninyo, na ang Israel, noong nasa loob sila ng Ehipto, pansinin po ninyo ito mga kaibigan, ang Israel, noong nasa loob sila ng Ehipto, wala pa silang mga batas na ibinigay ng Diyos, kundi sila po ay sa pilitang sumusunod sa batas ng Ehipto. Hindi po yan maitatanggi ng kahit sino, mga kaibigan. Pero nung lumabas po sila at inilabas ng Diyos sa pamamagitan ni Moises doon sa Ehipto, dinala sa ilang. Doon sa ilang, doon nag-umpisa yung mga kautusan ni Moises para sa Israel. Yung naisulat doon sa 10 utos, yun ay nung nasa ilang na po sila, inutusan ng Diyos na pupunta si Moises doon sa Mount Sinai para ibigay ang mga kautusan para sa bansang Israel. Yun po yung ating sinasabi, na hindi po para sa lahat ng mga bansa yon, kundi para lamang po sa isang bansang Israel. Yung 10 utos at yung mga palatuntunan ay ibinigay ng Diyos kay Moises at iyon ay ganapin at iyon ay para sa bansang Israel. Tutulan nyo yan kung hindi totoo. Hindi yan matututulan dahil totoo naman na nung lumabas po ang Israel doon po sa Ehipto, bansang Ehipto, dinala ni Moises sila doon sa ilang, saka nagkaroon ng mga palatuntunan at ng mga batas ng Israel dahil isa na po silang bansa, mga kaibigan. Kaya yung batas doon sa ilang na sinabi ni Moises para sa Israel lang yon. Hindi tayo kasali doon dahil tayo po ay hintil, mga kaibigan. Ngayon, yung 10 utos, para ba sa atin yon?
Nung ibinigay ng Diyos yung 10 utos doon sa Mount Sinai para maging batas ng mga Israelita doon sa ilang, kasama ba ang hentil doon? Mga kaibigan? Hindi po. Pero bakit tayo ngayon ay sumusunod doon sa kautusan na huwag kang papatay, huwag kang mangangalo niya, huwag kang makiapid, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan? Bakit tayo sumusunod doon? Hindi naman pala para sa atin yon. Ngayon, ganito po yon mga kaibigan. Naniniwala tayo na yung batas doon po sa Israel na 10 utos, binago po talaga ni Kristo yon. At nung binago, iba naman kasi yung pagkaunawa ng iba, ewan ko kung ganito rin, pero para sa akin mga kaibigan, yung salitang binago, pinaganda, ni-renovate, ni-renew, kung anumang tawag, mga kapatid. Yung 10 utos, for example, yung isang bahay, dahil luma na, bahay ang tawag, bahay. Yung bahay mo, kung luma na, ang tawag doon, bahay. Ngayon, gusto mong baguhin. Doon sa parte na yon, doon sa lugar na yon, yung bahay mo, binakbak mo. Nagtayo ka ulit ng bahay, bahay din. Pero pinaganda mo, pinalawak mo. Hindi naman tutol ang mga SDA na yung 10 utos ay pinalawak Pinalawak, hindi naman tutol ang SDA doon, mga kaibigan. Na yung 10 utos ay pinalawak. Ayun din naman ang ating pinopoint doon So yung ginawa mong bahay, bago na ba yon o luma pa? Kasi, for example, ganito. Yung bahay mo, luma na, di ba? Luma na. Ngayon, binakbak mo, ni-renovate mo, pinabago mo. Pero bahay pa rin. Yun din, andun pa rin yung bahay. Pero nabago na. Pinalawak mo. Tanong, binago mo ba yung bahay o hindi? O kung yung luma pa rin? Yun po yung gusto ko pong i-point, mga kababayan. Na yung 10 utos, binago na talaga. Ano ibig sabihin na binago? Pinalawak. Yung sinabi na huwag kang papatay, sabi ni Kristo, huwag kang mapuot. Huwag kang mapuot. Bakit? Kasi, para huwag kang makapatay, huwag kang mapuot. Yung ugat ang tinatanggal. Ugat po yung pinapatay. Para hindi ka makapatay, yung ugat, yung dahilan para mapatay mo yung tao. Yun po yung pinagbabawal ng Diyos. Huwag kang mapuot. So, mga kapatid, dito pa lang, mga kababayan, ay nakikita na natin, binago na po. Kasi doon po sa 10 utos, kahit mapuot ka, basta walang makakita sa'yo, basta walang makakita sa'yo, at walang makapagpatunay na ikaw ay talagang galit na galit, ay hindi ka naman hahatulan Meron bang napuot dyan sa lumang tipan na hindi nakita at hindi napatunayan ay pinarusahan ng pagbabato? Kasi kapag kahit mapuot ka dyan po sa 10 utos, basta wala lang basta baka ma-misinterpret naman po ito, no? Basta walang makakita sa iyo, ikaw lang mag-isa, mapupuot ka doon sa 10 utos. Hindi ka naman parusahan mga kaibigan. Pero sa bagong tipan, kahit mapuot lang, Diyos na kasi ang nakakakita sa iyo, hindi yung kapitbahay o kung sino man, yung kapwa-tao. Diyos na kasi ang nakakakita sa iyo na kapag napupuot ka sa kasama mo, kahit hindi niya alam, ay mapapahamak ka sa hukuman ng Diyos, mga kapatid. So, nagtataka lamang po ako, ewan ko kung gaano katotoo ito, ipinaglalaban ng mga SDA, yung tungkol po sa 10 utos. Ang tanong, sa kanilang batas,
sa mga SDA, ito po ba ay natutupad, mga kaibigan? Meron po kasi akong napakinggan isang SDA, si Ray Moncada, na kung saan ay umalis na siya bilang pagka-SDA. Ewan ko kung ito ay ano po ang masasabi po ninyo. Pero alam nyo kung bakit umalis si Ray Moncada sa pagka-SDA, mga kaibigan? Ano yung dahilan? Dahil sa 10 utos bakit dahil sa 10 utos? Dahil ayon sa kanya, hindi daw sinusunod ng mga SDA yung kanilang batas na 10 utos. Pakinggan natin. So ito po yung aking sagot patungkol sa huling katanungan sa aking unang 3 video. Kung ako po ba ay mag-i-stay pa bilang isang Seventh-day Adventist o ako po ay aalis na bilang kabahagi ng pananampalatayang ito. Sa mga nagdaang video, naging malinaw sa akin ang palitan at mga pahayag ng iba't ibang defender about sa aking mga na-research. At inisa-isa kong talakayin ang kanilang mga katwiran at argumento. At nakita ko lamang na maraming mga defender panatiko sa Adventist. Ano pong ibig kong sabihin? Hindi po nakasalig sa katotohanan. Kapag ang katotohanan ay makakasakit na sa Adventist sa kabuuan, itinatago na nila ito at hindi na ipinapahayag sa tao. At sino mang magpapahayag ng katotohanan na makakasama o makakasakit sa bawat membro ng Adventist, kahit ito'y tama o totoo, agad nila itong sasalingin, pagtutulong-tulungan o di kaya ay sisiraan. So na-realize ko po, mga kapatid, mga minamahal, na tama ang aking ipinaglalaban. Marami lamang nagagalit sapagkat hindi po ito pabor sa posisyon ng Adventist, subalit ito'y nakasalig sa katotohanan, sa history at sa mga dokumentong magpapatunay na ang Seventh-day Adventist ay nakapagsagawa ng mga abortion, elective abortion sa mga ospital using guidelines na ibinigay ng ating General Conference. Gaya ng aking binanggit, hindi ko po maaatim o makakaya na manatili sa pananampalataya na alam ko sa aking sarili na nagkaroon ng issue sa pagpatay ng mga sanggol na walang kalaban-laban. So mula po sa araw na ito, ako po si Brother Reynaldo Moncada Verano na nabautismuhan sa Seventh-day Adventist noong January 28, 2017. Isang masiglang kaanib, walang inargabyado, walang siniraan. Ito po mga kaibigan ay video ni Ray Moncada na kung saan ay umalis na po siya sa Seventh-day Adventist. Para po sa lahat mga kaibigan ay si Ray Moncada, isa sa mga debater o defender ng Seventh-day Adventist, na kung saan ay isa siya sa nakikipaglaban para depensahan ang mga turo ng Seventh-day Adventist. Pero isang bagay po ang kanyang natuklasan, meron po palang merong issue na kanyang natuklasan na ang Seventh-day Adventist po pala mga kaibigan ay mayroong pong kautusan na sila po ay mag-abort ng bata. Pakinggan nga natin kung ano po yung ibig niyang sabihin mga kaibigan. At wala pong ginawang anumang kaanumalyahan sa loob ng Seventh-day Adventist ay nagpapasya mula sa araw at oras na ito ay itinitiwalag ko na po ang Seventh-day Adventist Church bilang aking sekta o relihiyon sapagkat namuhay ng labag sa pagkakristyano. Sinasabi na iniingatan at sinusunod ang 10 utos, subalit ang mga ospital ay buhay na patotoo o patunay na tayo po'y lumabag sa 10 utos, pumatay ng walang kalaban-laban na bata dahil sa guideline na ibinigay ng General Conference at magpahanggang ngayon ay keren po ito o nag-e-exist sa ating mga ospital. Sana po naging maliwanag sa bawat isa ang pahayag ko pong ito. Sa mga susunod kong video, hindi na po ako tatayo sa panig ng Seventh-day Adventist. Ako po ay magpo-focus sa kautusan o sa 10 utos ng Diyos. Ipapahayag natin kung paano dapat isagawa, paniwalaan at sundin ang kautusan ng Diyos na hindi po makukompromiso ng anumang pananampalataya. So yan po yung sinabi ni Ray Moncada. Bahala na po kayo mga kaibigan kung paniwalaan nyo. Kasi normal lang naman na ang isang tao kapag umaalis ay may dahilan. At ang dahilan ni Ray Moncada kung bakit siya umalis bilang defender at bilang SDA o Seventh-day Adventist. At sabi niya ayon sa kanyang bibig ay itinitiwalag ko na ang Seventh-day Adventist bilang relihiyon ko o sekta
o kinaaaniban niya, no? Ibig sabihin, umalis na siya sa pagka Seventh-day Adventist. Bakit, mga kaibigan? Dahil po sa guidelines na sinabi mula po sa General Conference, sabi niya, no? Na meron po silang pahintulot ayon sa kanilang mga hospital na i-abort yung isang bata, o kapag makita nila na may defect yung bata, ay i-abort na nila. Ang tawag ng iba dyan, mga kaibigan, ay mercy killing eh. Pero yan po yung ayaw ni Ray Moncada dyan po sa Seventh-day Adventist. Kasi ayon sa kanya, labag po sa akin, sabi niya, yung pag-abort ng bata na walang kalaban-laban. Tama nga naman, mga kapatid, kung sa Biblia po, ayon po sa 10 utos na kanilang ipinaglalaban na dapat pa rin tuparin, bagamat tama naman, hindi naman po tayo tutol doon. Pero ayon kay Ray Moncada, isang defensor ng Seventh-day Adventist dati, ay siya na po mismo ang nagsabi na nilalabag din ng mga SDA yung batas na yon, sapagkat meron po silang kautusan o pinapayagan na i-abort yung fetus o sanggol. Kung abort kasi yan, mga kaibigan, ay ibig sabihin nandun pa sa loob ng tiyan wala talaga siyang kalaban-laban. Yung pagpatay na walang kalaban-laban, karumal-dumal yan mga kababayan. Kasi ang buhay, ang Diyos lamang po ang may karapatan para ang tao ay mamatay. Ang Diyos ang may karapatan dahil siya yung may hawak ng buhay, siya yung nagbigay, no? Pero itong mga SDA po pala, ayon kay Ray Moncada, hindi sa akin, at hindi ko naman po sinasabing totoo. Maaring paninira lamang po ito ni Ray Moncada sa kanyang iglesia, pero kung paninira lamang po niya, ano naman ang mapala niya, no? Maaring baka makasuhan pa kung paninira niya yon. Pero meron siyang batayan, at ang kanyang batayan mula po doon sa nabasa niya o sinabi niya na guidelines ng General Conference na pumatay po sila ng abortion, sa pamamagitan ng abortion doon sa kanilang mga hospital. Heto, mga kaibigan, mga kababayan, ako po, hindi ako tutol na yung 10 utos ay hindi tinanggal o anumang tawag. Ako kasi, ang paniwala ko, yung 10 utos, binago po yon. Sa aling paraang pagbabago, pinalawak. Yung huwag kang papatay, ang ginawa ng Panginoong Hesukristo, nung itinuro niya yung 10 utos, huwag kang mapuot. Ang nakalagay doon sa batas ni Moises sa Israel ay patayin mo ang iyong kaaway. Kasi nakikipaglaban sila, patayan yung mga Israel nung araw. Pero sa bagong tipan, mga kaibigan, wala na po yun. Yung ginagawa ng mga Israelita na nakipagpatayan sa kanilang mga kaaway, ngayon bawal na po yun wala na yun Ibigin mo ang iyong kaaway. Sabi ni Kristo, narinig ninyong sinasabi, sabi niya, iibigin mo ang iyong kapwa at kapupuotan mo ang iyong kaaway. So, doon sa isa sa mga batas na sinabi doon sa mga Israel, ay sabi ni Kristo, narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuotan mo ang iyong kaaway. Pero sa bagong tipan, datapwat sinasabi ko sa inyo, sabi ni Kristo, ibigin ninyo ang iyong mga kaaway at idalangin ninyo ang iyong nagsisiusig. O di talaga iba na, pinalawak nga mga kaibigan, pinalawak. Ito po yung gusto ko pong ipakita po sa atin, mga kababayan, na tayo ay dapat magsuri ng maigi.
So yan po ang issue na pinapalabas ni Ray Moncada, mga kababayan, na ginagawa po ng mga SDA ngayon. Viral yan sa social media ngayon, mga kaibigan, yung pag-alis ni Ray Moncada. Ang dahilan niya kung bakit siya umalis, dahil po doon sa guidelines na kanyang natuklasan na pwede po pala i-abort yung mga fetus. Lalong-lalo kung mayroon po silang kapansanan. Pag makita nila. Bawal po yun mga kaibigan. Bawal na bawal po yun. Kasi ang nasa Biblia, sa batas ni Moises, mga kaibigan, na ibinigay sa bansang Israel, ay huwag kang papatay. Yun po nakalagay. At yan ay sinusunod, mahigpit na sinusunod ng mga iglesia Seventh-day Adventist. Pero ayon kay Ray Moncada, parang nilalabag na nila, no? Pero sa atin, mga kaibigan, ang point po lamang po natin dito ay yung 10 utos para sa Panginoong Jesucristo, ito po ay kanyang binago at ang ginawa po niya, mga kaibigan, pinalawak po yung 10 utos. Gaya yung sinabi niya na sinabi na ng una, huwag kang papatay. Pero para sa ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang batas, huwag kang mapuot. Huwag kang mapuot. Bakit? Kasi kapag mapupuot ka, yun ang ugat para makapatay ka . So yun po yung ginawa ni Kristo. At yung sinabi niya, tulad yung batas sa Israel, sabi niya, no, sa verse 43, sabi dito, narinig ninyong sinasabi, ibigin mo ang iyong kapwa. Pero, at kapupuotan mo ang iyong kaaway. So yun po yung ipinapatupad nung araw. Pero sa Panginoong Jesucristo, sabi dito sa verse 44, datapot sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang iyong mga kaaway. At idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Bakit? Upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Para po pala magiging anak ka ng Diyos, ibigin mo ang iyong kaaway. Idalangin mo ang nagsisiusig sa iyo. Hamak na hindi mo naman kaaway yung bata . Una-una, wala naman siyang nagawang kasalanan sa iyo. Hindi ka naman inuusig. Hindi mo naman siya kaaway. Hindi ka naman niya kilala. Ba't mo papatayin? Dahil naaawa ka, dahil may kapansanan? Kung naaawa ka, alagaan mo. Pakainin mo, alagaan mo. Yun ang totoong pag-awa. Dahil naaawa ka, kaya mo pinatay, walang katwiran yon. Masama po yon, mga kapatid. No? So, yan po yung ating pinupuntos po rito na dapat sana ay makita natin ang ating sinasabi, ang ating ginagawa, at ang katotohanan na ating ipinapahayag. So, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik dito po sa programang Expose the Truth.